So hello mga ka-electrical, no? Ito yung DAE 6 kilowatt hybrid inverter. So naka-full setup na tayo, no? So, abang lang isa, yung isa ito talaga magagamit ko dahil yung flow. So meron tayong another vlog na ganito, discuss natin yung parameter pati itong flow na mga ka-electrical, na ito yung DIY natin na kita ko sa inyo yan kung paano kung install. Then tingin natin very good. Okay po. Merong yan accessories niya. So cable, yan, mounting. Then meron din tools. Ito yung sa PB. Communication cable. Okay. Ito. Okay. Limiter. MC4 connector. Temperature sensor. Ayan. Siguro lalagay. Another MC4. Expansion board. Ayan. Okay. Wala na sa gilid. No? Ayan. Ayan lahat. So, mismong unit ng loop. Ganito din natin. Natin yan. So, ito yung likod niya, no? Talagang heatsink, heating at hindi mag-harvest. So, ayan. So, ito yung bracket niya. Nakabit niya doon sa wall. Yung gamit yung apat na expansion board. Ayan. Tanggalin natin yung ayan. Ito, panel. So, tingnan natin yung mismong ito. Tingnan natin to. Tanggalin natin itong plastic mismo. No? Ayan. Ayan ang DAE. So, ito yung mga specs niya. No? Ayan. So, itapik natin yan sa ibang vlog. Okay. Sa panel natin. No? Gusto mo i-on na yung solar panel mo. Ayan. On na. Okay. Battery connection. So, meron namang marking na positive doon at negative. No? So, grid, load. Meron ding generator. Ibig sabihin nun Dito, COM1, COM2 communication yan, no? Depende. 1, PB2. And ito, positive, negative, no? Dito lalagay yung malaking cable mo para sa battery. No? Generator. Ganun generator Then grid. So, pwede ka magdalawang AC in from generator or sa grid. Then itong load, siyempre ito yung output mo na 220 volts. Okay. So, Wi-Fi, no? Kung may internal Wi-Fi ito, no? Ayan, no? Wi-Fi Ganda, hindi na nilalagyan ng stick, naka-Wi-Fi na kagad siguro to. Antena Ayan. Antena na yan. Hindi kaya dati na nilalagyan pa ng stick siguro. No? So, ito, meron na kagad Wi-Fi. So, sige. Mukhang napakaganda talaga nito at modelo yung nakuha nating DAE 6 kilowatt, no? So, abangan natin yung installation nito, tutorial. Ito yung layout ng hybrid inverter na gagawin natin, no, sa SG06 DAE. Okay. So, ito yung size ng DAE, no? Then, almost 1/4 yan ng isang plywood. 60 by 120. Tinuturuan ko lang naman yung plywood. Then, dito natin isasabit yan, no? Ito natin lalagay space nya. And ito yung inverter na kakabit natin. Palagay sa plywood para anytime pwedeng tanggalin, no? Ilipat sa ibang lugar. Okay. So binabutasan ko na yung breaker box natin, no? Yan.
Ito na natin yung mga molding yan. Tinutornilyo ko na yan para madagdagan yung tibay niya. Then dyan dadaan yung mga wire natin sa cable tray. Ayan. So ito na yung safety devices. Okay. So wala pa tong wiring. Okay. Pero sinet up na natin yan. Okay. Nilagyan na natin ng dalawang breaker yung string. Dalawang string kasi yung breaker ni inverter, no? O MPPT. So abang lang isa. Yung isa ito talaga magagamit ko dahil meron ng 4 na solar panel, no? Pero sakali magkaroon yan, nakabang na siya. Ito na yung day natin, no? SG06. Positive and negative niya. Okay. So, dyan natin lalagay itong red and black. Then, ang gagamitin natin lang dito ay yung load N at load L. Ano? Line. Then, grid N at grid L. Neutral and line. Then, battery connection, siyempre. Then, yung CT sensor. Saka temp sa battery. Okay, yun lang naman ang gagamitin natin dyan. Dahil yung battery natin ay DIY, wala itong communication. Okay. So, okay. Ito na yung mga breaker natin, no? Safety breaker. Okay. Or safety devices. So, goods na yan. Then, tapusin lang natin yung connection dito sa hybrid natin. PB, no? PB1, PB2. Ito na yung hybrid natin, no? Yung kinalabasan. So, medyo open pa siya, yung mga box natin. So, papakita ko lang sa inyo, no? So, ayan. Naka-off grid lang tayo, no? Ayan. Wala tayong grid. So, nag-harvest yung solar panel ng 600 watts, no? Then, yan. Charging battery. No? Paiba-iba, depende sa araw, no? Then, yan. May load ng 0.02. Electric pan lang, yan. Okay. So, ang ginawa ko lang naman dito, no, yan, ito yung mismong PB wire, okay. Yung isa dyan ay wala pang solar panel, no. Pero inabang ko lang rin yan. Makikita nyo dito, dalawa yung string ko rito, no. Isang SPD, DC SPD, dalawa, then dalawang breaker para sa solar panel. Naka-off yung isa, then ito ACE, naka-off lang. Then dito is AC out, no. Yung 220 volts ng inverter natin, yan, nakalagay dyan. Yan, naka-on. Kaya meron na tayong load dito. Okay. So, ang purpose ng ATS ay kapag ito ay ginawa o nasira, no? So, mayroon pang source tayo ng kuryente sa loob ng bahay. So, yun yung grid, no? So, kasi kung tatanungin mo ako ay kung magta-transfer ba to sa automatic sa grid. No? So, laging naka-grid tong hybrid natin. Laging naka-grid. Ibig sabihin, nagbe-blending nga sila eh. Solar panel, battery, pati grid. Kapag hindi kinaya ng solar panel at battery, binibigyan ng grid. Okay? So, kaya lagi nang naka-grid yan. Hybrid nga siya. So, kaya naman may ATS dito if ever maintenance tong inverter natin, no? So, i-ship ko lang yan sa grid para may kuryente pa rin ako dito, no? At sa loob ng bahay. Okay? So, kung yun ang purpose ng ATS, no? Hindi talaga para mag-transfer tong malobat at transfer sa AC, sa grid. Hindi, no? Ang hybrid, lagi siyang connected sa grid yan. Okay? So, nagbe-blending nga sila. So, yan. So, napakasimple lang naman ng wiring ko dyan, no? Ito, ginamit ko yung grid, line, tsaka neutral. Tapos, load, no?
line in neutral din, no? Yan, dalawa. Then itong yan, nakikita niyo nagbi-blink yan yung monitor ng Wi-Fi. Then yung DC, positive to negative, no? Then ito CTS tsaka yung battery temperature yan, no? So makita niyo yan dito, yan. Ito yung breaker ko, no? So 125 ampere yan DC breaker, no? Then ang battery ko to ay DIY lang, no? Dalawang 24 volts, okay? So posible lang yan. Dahil wala pa tayong pambili ng battery, no? Makap natin nun, ganyan lang rin yung ginawa ko, no? Medyo nagpaikot-ikot lang tayo ng wiring dyan, pero same as usual lang sa makap natin nun, no? So andyan yung battery, andyan yung breaker para sa solar, then breaker para sa AC in, no? Pero hindi pa naka-ready yan. Ito yung ano ko. Then itong CTS ay nakaturo papunta sa inverter, no? Then yan, output DC breaker with AC SPD, DC SPD, no? Takpan na natin to. Then may share lang ako sa inyo, no? Ang solar panel ko ay apat na 600 watts, no? Existing na yun. So hindi ko siya na series dito sa taas ng bubong. Kaya ang ginawa ko, nung nilagay ko dito, bawat breaker yan, yung apat na yan. So itong isa bukod pa to, no? Isang solar panel. Itong apat na to, dito ko sila siniri sa breaker, no? Then ito yung kinalabasan niya, apat na yan. Then pumunta dyan. Okay. So kaya nagkaroon ako ng 161 volts. Okay. Then nag-harvest siya ng 1.7. Okay. Dahil yung mga solar panel ko nga yan ay pinante-testing ko lang. Okay, pero ayan mo, pagdating ng panahon, no, magkaroon tayo talaga ng apat na solar panel, din ilagay natin dito sa pangalawang string ng breaker ko, no. So takpan natin. So takpan na natin to, no. Ayan. Hybrid natin na 6 kilowatt SG06 sid na sid. So supposed to be dito siya, pero mixing yung wire ko. Na ang setup natin, no, itong JL 6 kilowatt hybrid inverter. So naka-load tayo ngayon ng ayan, dito is 0.65, no? Pwede mo pindutin para makita mo. 650 watts, no? Ang load natin is ang 0.6 na aircon. Then is tatlong electric fan yan. Then 220 volts, 232 volts ang output. Okay. So tingnan pa natin. So yan, may graph na, no? Dahil umpisa lang nga ulit to. Okay. So yan, then yung harvest niya is 1.6 kilowatt. Okay, 1681 watts. Okay. Yan yung graph niya. Nag-peak siya, no? Nag-peak. Yan. Okay, then dito sa yan, battery is 54 volts. 16 ampere ang pumapasok, then 900 watts ang nagcha-charge sa kanya. So yan, wala tayong grid. Okay. So pansin ko lang dito, kapag battery lang ay matagal kumonek yung 220 volts niya. Aantayin mo bago kumonek yung magkaroon ng output yung 220 volts na. Compare kapag may grid ka ay may labas ka agad na 220 volts dahil yung output na grid mo ay diretso ka agad sa out niya. Okay. So yan, mga ka-electrical, no. So salamat ulit sa pagtitiwala, no. Then siyempre salamat din sa kay Dea, no, One Point Marketing, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon para may vlog at ma-content ang hybrid 6 kilowatt inverter ni Dea
na SG06. Okay. So yan. Then yung specs niyan si 1 point. Okay. Then yung inverter, yan ang mga specs niya. So thank you ulit. God bless. Ingat sa lahat. Then thank you.